Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning lungsod ng Olongapo. Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Through Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig, ang CAD PNCO ng Police Station 2. At ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gabo. Muli, happy Thursday mga ka-okay. At sa mga listeners na nakikinig sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Nako, ilang tulog na lang, Pasko na, at para po sa ating mga kapatid na Kristiyano yan at Katoliko, talaga naman pong Christmas in the air na naway sumapit ang Kapaskuhan sa mga tahanan ng bawat Olongapeño na may pagpapala at biyaya mula po sa ating puong may kapal. Kaisa ng bawat Pilipino, ng bawat Olongapeño na itataguyod po natin ang adhikaing mapagandang ugnayan ng kapulisan, ng pamahalaan at ng mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Tutok lang mga ka-okay, kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Sa ilalim po yan ng pamumuno ng aming City Director Police Colonel Richie Rodriguez Claraval, aming iahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan po yan sa mga pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod. At sa pamamagitan po ng ating mga PNP activities. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating gampanin sa pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Abangan din po natin ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatiling kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. Kaya naman po paki-like and share ng aming post na ipapalabas po ngayon, no? And of course, give us your heart icon mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating PNP activities sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Richie Claraval. At sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartartas Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Kaakibat ang aming mga partner agency upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ko-okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula po yan noong December 8 hanggang December 14, 2025 ng ating previous week. Sa kabuuan po, meron po tayong 14 total arrested na kung saan nga po ay nahuli ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula po sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, meron po tayong 10 drug personalities na naaresto mula po sa matagumpay na sinagawang 8 anti-illegal drug operations ng Olongapo City Police Office. Kung saan nga po nakapagkumpiska po tayo ng 6.69 grams ng shabu at 1152 na marijuana na may kabuuang standard drug price na 62,819.60 pesos. Ayan. Kaugnay nito, 5 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa ikinasang search warrant ng Pulis Gapo. Isang high-value individual o HVI ang matagumpay na nadakip na
sa ikinasang search warrant ng Olongapo City Police Office na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 5 gramo ng shabu noong Biyernes, December 12, 2025. Batay sa report, dakong 4:50 ng hapon isinagawa ng City Police Drug Enforcement Unit ang operasyon sa Avocado Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Ang nasamsam na iligal na droga ay nasa kabuuang standard drug price na 34,000 pesos. Ayon kay City Director Police Colonel Clarabal, ang matagumpay na operasyong ito ay malinaw na patunay na walang patid ang pagtutok ng Olongapo City Police Office sa Enhanced Management of Police Operation ng PNP at sa mas pinaigting nitong kampanya laban sa iligal na droga. Sa pagbubukas ng buwan ng Disyembre sa pamamagitan ng malaking tagumpay na ito, muli naming pinagtitibay ang aming paninindigan na walang puwang ang iligal na droga sa lungsod ng Olongapo. Kasalukuyang nasa kustudiya ng City Police Drug Enforcement Unit at naturang sospek at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, para naman po sa ating accomplishment on wanted person, 3 wanted persons po matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Kaugnay nito, isang top most wanted ang nadakip ng Police Station 4 ng Olongapo City Police Office. Base sa report, nadakip ang nasabing akusado sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng presiding judge, Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 73, Olongapo City noong December 9, 2025 dahil sa kasong statutory rape under Article 266-A in relation to Article 266-B of the Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Ang inarestong individual ay maayos na naipabatid ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang lubos na nauunawaan. Pansamantalang nananatili sa custodial facility ng Police Station 4 para sa wastong dokumentasyon at nakatakdang dalhin sa kaukulang hukuman para sa karampatang legal na proseso. At para naman po sa ating accomplishment on illegal gambling, meron po tayong 1 conducted operations with 2 individual arrested at nakapagkumpiska po tayo ng 590 pesos na bet money. At para naman po sa ating karagdagang balita, isang insidente naman po ng stabbing incident o pananaksak ang naganap po sa Block 23 Ubas Street, Waterdam Road, Barangay Gordon Heights, dito po sa lungsod ng Olongapo yan. Naganap po ito noong December 11, ganap na 11:40 ng hating gabi. Batay po sa report, nakatanggap po ng tawag sa telepono ang duty desk officer ng Police Station 5 mula po sa mga bipat ng Barangay Gordon Heights dito sa ating lungsod. Hinggil po yan sa insidente ng pananaksak sa nasabing lugar. Agad naman pong rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 5 na nagresulta po sa pagkakakustudiya ng isang child in conflict with the law or CICL na kinilala sa alias na Ariel. Samantala po, sinugod naman po ng mga responding tauhan ng BIPAT ang biktima sa James L. Gordon Memorial Hospital upang mabigyan po ng agarang lunas upang matapos po nitong matamo ang iba't ibang saksak sa kanyang parte ng katawan. Batay po sa isinagawang investigasyon, lumalabas po na ang CICL ay umano'y pumasok sa silid ng biktima at ilang ulit itong sinaksak. Dagdag pa rito, voluntaryo pong isinuko ng ama ng CICL ang 2 kutsilyo na kapwa may haba na 9 inches, kabilang po dito ang hawakan na sinasabing ginamit po nung mismong minor de edad, kapartner, na sa pananaksak. Kasalukuyang pong nasa kustodiya na po ng Center for Youth ang CICL at syempre dahil po sa paggabayan ng kanyang ama para po sa wastong disposisyon. Magbabalik po ang balitang pulis ka po. Dito lamang po yan sa Himpilan na 97.5. Muli nagbabalik ang inyong balitang pulis ka po. Dito po sa Himpilan na 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Isang karagdagang balita po. Isang maselang balita po ang aming ire-report sa ating mga anak. Hinihingi po namin
ang patnubay at gabay ng mga magulang sa mga oras na ito. Isang 17 years old na babae at residente ng Barangay Old Cabalan sa lungsod ng Olongapo ang nasa ilalim ng Child Protection Desk ng Police Station 5 dahil sa panghahalay mismo ng kanyang ama. Base sa report at testimonya ng biktima, mula May 2024 hanggang September 13, 2025 ay paulit-ulit itong pinagsasamantalahan ng kanyang ama, 58 years old na residente ng Barangay Santa Rita, lungsod ng Olongapo. Agad itong inaksyonan ng Police Station 5 katuwang ang social worker of SDC Old Cabalan upang sampahan ng violation of RA 11648 o statutory rape, 9 counts of violation of Section 5B of Republic Act RA 7610 at violation ng Section 10A of Republic Act 7610. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng ating barangay sa pamahalaang lungsod ng Olongapo at pati na rin sa tulong mula sa ating mga Barangay Intelligence Network o BIN. Para naman po sa ating information operations, ipinapaubot po ng aming City Director ang taos-puso niya pasasalamat sa lahat ng ating mga kapartner, lalo po sa mga ating mga partner agencies, mga barangay, pati na rin po ang ating mga kababayan dahil po sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaugnay po nito, noong ang Olongapo City Police Office po ay nakapagkamit ng top 2 Police Office sa Unit Performance Evaluation Rating ng Police Regional Office 3 para po yan sa buwan ng Nobyembre ngayong taong kasalukuyan. Samantala, top 1 naman po ang sa level ng City Police Station, ang Police Station 3. Dahil po yan sa walang sawang suporta ng pamahalaang lungsod at ng ating mga supportive stakeholders na patuloy po naghahatid sa OCPO ng dekalidad na serbisyo para sa mas ligtas at maayos na lungsod ng Olongapo. Ang tagumpay na ito ay patunay lamang po na sama-sama pagsisikap, profesionalismo at matibay na ugnayan ng pulisya at mamamayan para po sa kapayapaan at kawisan dito sa ating lungsod. Maraming salamat din po sa Police Regional Office 3 dahil po sa isang di matatawarang pagkilala sa pagsisikap at kagalingan ng aming City Director na bumubuo sa Olongapo City Police Office. Yon, congratulations po mga sir. Ngayong magpapasko, nagkalat ang mga kawatan pagdating sa text scam at nariyan din ang pagpapakalat ng fake news o yung tinatawag nating misinformation, disinformation at malinformation. Para po sa kaalaman ng lahat, pinapaigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra sa pagpapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan ng kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ito ibahagi online. Ang pagpapakalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng takot at kaguluhan sa komunidad, lalo na kung ito ay galing sa social media. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa online dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito nang hindi mo na inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ating batas sa ilalim ng Section 18, Article 154 ng Republic Act 1095-1 na tinatawag nating Anti-Fake News Act of 2017. Maaaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan at maaaring magmulta sa aabot ng 40,000 hanggang 200,000 pesos. Nananawagan kami sa publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong po tayo sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Sama-sama po nating sugpuin ang pagpapakalat ng fake news. Nako, kaugnay niyan partner, pinababatid po ng Olongapo City Police Office sa publiko ang babala laban po sa mga text scams at peking mensahe na gumagamit ng pangalan, posisyon at pagkakakilanlan ng mga tauhan ng PNP. Ibig sabihin, any personnel ng Philippine National Police yan. Ang PNP po ay hindi naniningil ng pera, hindi humihingi ng personal na impormasyon mula po sa mga individual o tumatanggap ng bayad sa pamamagitan po ng text messages, ng tawag, o anumang online platforms.
Ang anumang mensaheng ganito ay peke po at dapat pag-ingatan at huwag pagkatiwalaan. Hinihikayat po ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na estasyon ng pulisya o kaya naman po sa may Olongapo City Cyber Response Team ang anumang kahinalang mensahe at tumawag sa pinakamalapit na estasyon sa inyong lugar. Kanina po nabanggit ko ang misinformation, disinformation at malinformation. Ano nga ba ang pagkakaiba nung tatlo, no partner? May tatlong uri kasi ito. Una, yung misinformation. Ito yung maling impormasyon na hindi naman sinasadya. Pangalawa, yung disinformation, sinasadyang maling impormasyon para makapanlinlang o makapanira po tayo online. No? At yung pangatlo, yung malinformation, ito po yung totoong impormasyon pero ginagamit sa maling paraan para makasakit, makapanira at makapanakot po tayo. Ayan, maganda yan partner. At least nabigyan natin sila ng differentiation Yes, between the misinformation, disinformation at saka ng malinformation. So sana po, tulad po yan, lahat po ng mga yan ay isang mga halimbawa o pamamaraan upang magkalat po ng mga peking balita. Fake news, Ayan. yes, O hindi naman po ay para naman po manira ng mga personalidad ng anumang sino mang individual o kaya naman po yung mga organisasyon o grupo. Ayan. So pinapaalalahanan po natin ang lahat na mag-ingat pagdating po sa mga gitong bagay. Ayan. At para naman po sa ating community engagement mga ka-okay, nakiisa po ang tauhan ng Olongapo City Police Office sa unang araw po ng Misa de Gallo na ginanap po yan nung ika-4 na madaling araw noong December 16 ngayong taon sa may Our Mother of Perpetual Help Chapel sa may Camp Captain Julian Olivas, lungsod ng San Fernando, Pampanga. Pinakita po sa gawaing ito ang spiritual na debosyon at pagkakaisa ng mga kawani ng Olongapo City Police Office kasama po ang iba't ibang police office. Andun na yung taga Bataan Provincial Police Office, ang Aurora. RTC 3. Yes, lahat po yan ng mga under ng Police Regional Office 3 upang magkaroon po na mas makabuluhang aktibidad ngayong Kapaskuhan upang humingi po ng gabay, lakas at biyaya sa patuloy na paglilingkod sa komunidad ng may dedikasyon at integridad. Isang patunay ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan po ang ating accomplishment sa community engagement. At ang lahat ng aktibidad na yun ay bahagi po ng ating adhikain upang isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan po ng Community Affairs and Development. Kaya naman po hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mailapit sa ating mga kabayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulisca po. Muli pong magbabalik ang Balitang Pulisca po. Dito lamang po yan sa himpilan ng 97.5. Muli po nagbabalik ang Balitang Pulisca po. Dito lang po yan sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Sa pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa pagbabahagi ng safety tips bilang bahagi ng aming pinaigting na intensified information operation para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Yan. Patuloy po na nagsisikap ang ating kapulisan upang mapanatili ang ligtas at mapayapang pamayanan. Gayunman, hindi pa rin nawawala ang mga banta ng kriminalidad, kabilang na lamang po ang mga bagong paraan ng panloloko na dapat nating pag-ingatan. Mahigpit po naming ipinaalala, kagaya na po ng mga binanggit namin kanina, ang inyong ID po ay hindi dapat po ipinapasa o pinapakuha ng litrato sa mga hindi po natin kakilala. Tandaan, ito ang inyong pagkakakilanlan at proteksyon, kaya dapat hindi natin ito pinapamahagi, lalong-lalo na through online. Yan, narito ang mga dapat nating tandaan para hindi mabiktima ng modus na yan. Unang-una, protektahan po ang ating ID. Huwag po basta magbigay o magpakuha ng litrato ng government ID. Kilalanin muna natin ang mga lumalapit kung hindi opisyal ng gobyerno, barangay o PNP na may malinaw na pagkakakilanlan, huwag po tayong magtitiwala. Huwag din po tayong magpapaloko sa pag-alok ng pera. Tandaan, kung may kapalit na personal na impormasyon, laging may masamang intensyon.
mag-ingat po tayo sa pag-share ng personal data online. Huwag mag-post ng malinaw na litrato o ID na dokumentado o mga documents po sa social media. Turuan po natin ang ating pamilya at kapitbahay, lalo na po ang mga nakakatanda at kabataan, na ipaliwanag ang ganitong modus upang hindi sila malinlang. Syempre sila po yung pinaka-vulnerable o yung mga mahihina pa, no, at madaling makumbinsi. Agad po tayong mag-report kung may kahina-hinalang tao o grupo, iulat po natin agad sa pinakamalapit na barangay o pinakamalapit na police station, o kaya tumawag po tayo sa 911 para sa agarang aksyon at tulong ng PNP. Karagdagan po do, ukol po yan sa mga text scams, ano? Ipinababatid po ng Olongapo City Police Office sa publiko ang mga babala po natin tungkol nga po sa mga text scams, ano? Ulitin ko po, ano, hindi po humihingi ang PNP ng anuman pong for example sa mga pera, ayan, hindi po kami humihingi ng mga personal informations. At hindi rin po kami tumatanggap ng bayad sa pamamagitan po ng mga text messages o tawag. Kagaya na lang po sa, for example, mayroon mga iba kasi, i-Gcash mo na lang. Ayan, Yes, 'di ba? Sa mga ganyan. Ano man po mensahe na yan, peke po yan. Ano, hinihikayat po namin ang publiko na makipagtulungan po sa amin. At kung meron man po kayo na experience sa mga ganitong mga sitwasyon, pumunta lamang po sa pinakamalapit na estasyon at pumunta po sa mga dito po sa lungsod ng Olongapo, diyan po sa ating probinsya ng Zambales. Pwede po kayong pumunta sa may cyber response team dito po sa may Camp Cabal anumang oras kapag tayo po yan nagkaroon ng mga kahina-hinalang mensahe o tawag upang maiwasan po natin ang mga panlilinlang na yan o mga scam na yan. Ayan, dahil talamak ngayon ang mga fake news, pag-usapan ulit po natin, pinapaalala na po namin ulit yung misdismal information, no? Mga ka-okay, lagi po tayong mag-ingat sa misdismal information, no? Katulad po ng sinasabi namin kanina pa, yung mga text scam at fake news, dito po nagmumula yan, ha? Ito po yung mga maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan o panik sa publiko. May tatlong uri po ito, sinabi ko na po ulit kanina, no po, yung misinformation, disinformation at malinformation, no po. Tayo po ay mag-ingat sa mga mapanirang impormasyon na pwede pong makasira sa individual, grupo o organisasyon. Yan. Kaugnay nga po niyan, ano, magbibigay tayo ng safety tips, no. Bago po mag-share ng anumang post online, sundin po natin ang mga simpleng tips na ito. I-verify po ang pinagmulan. Siguraduhin pong galing ito sa mga lehitimong source o opisyal na ahensya. Basahin po ang buong mensahe. Huwag po mag-share ng base lamang po sa headline o mga larawan. Suriin po ang petsa. Kadalasan po mga mga outdated na. Ihambing po ang sa iba pang sources, sa mga legit sources po, kung pareho po ang ulat at reliable po ba bago po tayo maniwala, ano? Mag-isip po bago mag-share. Kung may duda po, huwag agad ipasa o i-share o mas mabuti pong i-report muna o i-verify muna. Huwag po basta-basta maniwala sa mga forwarded messages sa social media posts. Kadalasan po dito kumakalat ang mga faking impormasyon. Yes. Iulat po ang mga faking impormasyon na ito. Kung nakakita po ng mga kagaya na lamang po ng mga nabanggit, pwede po tayong pumunta sa pinakamalapit na police stations o kaya naman po sa may cyber response team. Tulad nga po ng sinabi ko, ang kanila pong opisina ay sa may Camp Cabal po sa may Barangay Barito, Olongapo City. Ayan, maging responsable at maging mapagmatsyag po tayo. Ang bawat isa po sa atin ay may papel sa pagpigil sa pagpapakalat ng maling impormasyon base sa batas ng Republic Act bilang 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang sinumang gagamit ng internet, social media o electronic devices para sa pagpapakalat ng pekeng impormasyon o panlilinlang ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong at multa, no? May mga parusa po tayo ayon sa batas, pagkakakulong hanggang 12 taon. Depende po yan sa bigat ng kaso at epekto ng maling impormasyon. Yan. Tapos meron po tayong malaking multa, maaari pong umabot sa 1 milyon na may pinsalang dulot ng
sa publiko o individual. So partner, di ba, kailangan maging maingat tayo para hindi po tayo mabiktima ng ganito, at sa mga gagawa naman nito, meron po tayong karampatang parusa at multa. Ayan, laging tandaan ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Stay prepared, stay safe mga ka-OK. Be a responsible citizen online. Huwag maging trending sa maling paraan. At yan po ang mga safety tips for today. Naway po meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po lagi tayo mga ka-OK. Ano mang katanungan, suggestion, sumbong o impormasyon, maaaring magsadya sa pinakamalapit na barangay at police station sa inyong lugar. Kaya naman narito ang aming mga hotline numbers. Simulan po natin sa Olongapo City Cyber Response Team, 0908-590-5664. No po? Ang Olongapo City Police Office Headquarters naman po ay 0998-598-5546. Sa Olongapo City Mobile Force Company, 0920-415-4070. No po yung ating Police Station 1 na nakakasakop sa Barangay Kalaklan, West Bahak-Bahat at East Bahak-Bahak. Ito po ang kanilang mobile number, 0998-598-5547. Para naman po sa Police Station 2 na nakakasakop sa Barangay New Bancain, New Kababayan, New Ilalim at West Tapinak, ang kanilang hotline number ay 0998-598-5549. At para naman sa Police Station 3 na nakakasakop sa may barangay New Asinan, Pag-asa, New Kalalaki, East Tapinak, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5561. Sa Police Station 4 po na nakakasakop sa may barangay Old Cabalan at barangay New Cabalan, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5563. At sa Police Station 5 po, sa may na nakakasakop sa may barangay Mabayuan, sa may barangay Gordon Heights at barangay Santa Rita, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5567. At sa may barangay Barreto na nakakasakop po sa nasasakupan ng Police Station 6, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5569. Para sa ating social media account, please follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. And also, give your likes, comments, and share na po sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan po ninyo nakikita ang aming mga conducted activities and accomplishment. And also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, aksyon agad Lunes hanggang Biyernes, 12:30 hanggang 1:30 yan ng tanghali. Ganon din po ang programang Alagad ng Batas, tuwing Biyernes yan ng gabi, no po, 3 p.m. hanggang 8 p.m. At yung ating Police News Network at Facebook page. Gusto rin po namin pasalamatan at i-acknowledge ang ating mga advocacy support groups na tunay na nga pong nating nagiging kaakibat sa ating mga activities. Unang-unang po dyan, syempre yung ating Lacantres Eagles Club. Ayan, Lacantres Maharlika Eagles Club. Ayan. Na lagi po namin kasama sa ating mga community engagement. Yes. Last Thursday lamang, kasama natin sila sa may barangay, sa may Mampueng. Yes, sa may, Mampueng. yeah, sa may barangay Old Cabalan. Ayan. Ang Right from the Heart Ministry with Pastor Erwin Cabalang, City Tourism Office headed by Miss Josefina Ligaspi, the Peace Community Action Group headed by Miss Janet Lino, ang aming Salaang Police Advocacy Support Group, the Citizens Crime Watch, ang Community Information Service Support Group or the CISSG headed by Sir Jun Ligaspi, ang PARDS FII headed by Miss Merna Guevara, ang aming mga faith volunteers, lalong-lalo na po ang Jesus Miracle Crusade Ministry with Brother Boy Kaluya, and also yung ating mga from the Pastor Odek Balbuena and Pastor Reynold Gamaw ng Subic Bay Baptist Church at Project Dorcas ng Women in God's Service or Wings headed by Miss Analisa Balbuena. Partner, nagpapabate si Police Captain Balisi. Ayan. Hi, si ma'am. Yes, nagpapabate, nagkita kami kanina. Hi ma'am, magandang umaga po kay Police Captain. Maganda ka pa sa umaga, ma'am. Yes. Ingat po and God bless po. Ayan. Partner, ikaw, may gusto kong batiin? Siyempre, yung pamilya. Ayan, batiin mo na sila. Yung mga may Christmas party ngayon dyan sa Gordon 1, Happy Year and Thanksgiving party po sa inyong lahat. Sana po masaya yung parents and
yung mga bata, no? Kasi nandiyan dyan yung anak ko ngayon. Ongoing yung kanilang year-end party, no po. Ayan, ingat po lagi, no? Yan. At yan po ang hatid naming mga mahahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig at sa aming programa. Ngayong umaga, lagi po natin tandaan ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig. Ayan, partner, pahabol, belated happy birthday pala sa aming pong DCDO, Police Lieutenant yes. Colonel Enrico Miranda Binan. Ayan, Yan. Happy birthday, sir. Belated noong Yes. December 16, 2025. Yan. Belated happy birthday, sir. Muli, ang pamunuan ng Olongapo City Police Office, ang ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Richie Rodriguez Claraval. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko sa aming pong station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon. Kasama po si DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew, and DJ Sunny. Thank you for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment report and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa amin upang may taguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito lamang po sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga yan. Dito lamang yan. Balitang Police Gapo.